Okay, yung kay John, okay, lumabas yun kahapon eh. Yung kay John Amores, I think nagpa-press conference pa sila. And so far parang sobrang negative yung reaction ng mga tao sa social media. I think may mga certain sports personalities din na that reacted to it in a negative way. Ako, I'm trying to understand how did they came up with that suspension or with those penalties. Kasi ang pagkakabasa ko dun, next conference, fully suspended siya sa lahat ng games. At the same time, dun sa game, wala siyang sahod doon sa mga games. Pero dun sa mga outside of the games, may sahod pa rin daw siya. Right? And then, he is subject to counseling. And na supervised by the PBA or yung kailangan ma-approve daw yung magka-counsel sa kanya, approve ng PBA. And then he will be malilift yung kailangan ma-clear siya nung counselor niya bago siya makababalik sa court. Pero maka-join siya sa practice, may sahod pa rin siya. Ang nakikita ko dito, inisip ko lang ngayon eh, like, maraming negative, like bakit ganun ang kino-compare dun sa mga ibang suspensions. Pero I'm trying to understand bakit sa nanggagaling yung PBA. So tingin ko, it's either meron nasa taas, somewhere out there, na malakas ang kapit ni John Amores for him to be given that kind of suspension. Kasi nakita naman natin, kinompare dun kay Calvin Abueva, diba, nag-clothesline, hindi naman ng baril. Mas matagal pa yung suspension. And then, I think si Don Aliado naging example din na para nag-tweet siya about the PBA. Then he got fined 500,000. Tapos after nun, naban na siya talaga eh. Hindi na siya nakabalik. Tapos di ba, ito pang medyo fresh pa to. Nalala mo si Tabaldo nung pandemic, yung sinabi niya tactically immature ang coaches sa PBA. Then after nun, natanggal siya sa TNT or nag-resign pa siya. Pero siguro pag nag-resign yun, ibig sabihin, parang delikadesa na lang or courtesy na lang for Tab. Pero for that comment alone, natanggal ka. So that's one. Kasi pag kino-compare mo, parang parang ang light nung penalties na binigay kay John Amores. Or siguro based on the stories or sa facts that was presented by John Amores or the parties that were involved or yung mga police, baka na-convince ang PBA na it was an act of self-defense. Yun yung nakikita ko. Kasi yun lang yung only two things na nakikita ko na pwedeng maging rason bakit ganyan lang yung penalties na binigay kay John Amores. Kasi if it can be proven it was an act of self-defense, then probably I could understand. Kung malakas na kapit, wala na tayong magagawa, di ba? Ganyan ang buhay. Hindi naman bago yun sa atin. Yun lang yung dalawang bagay. At the same time, meron pa siyang existing criminal case. Hindi pa naman nag-start yung hearing. So, malaking bagay din yun. Kasi kung ma-prove na it was attempted murder, malamang sa malamang kulong yan. Kahit one conference suspension niya. So, hindi pa siya nakakatakas maybe sa PBA nakatakas na siya. Kasi may trabaho pa siya. Di ba? Nakalusot pa siya doon. Pero, depende pa yung may isa pa siyang lulusutin kung makakalusot pa ba siya dyan sa criminal case niya. Kasi if it's proven na it was not self-defense, nangyari siya. Unless the decision can be manipulated or whatever that is kahit hindi yun self-defense. So yun yung nakikita ko dyan na with John Amores, yun. I guess disappointing for a lot of people.
Pero I guess I will give a different side to it na sa either malakas cabinet or nakita ng PBA na hindi natin alam baka meron na alam yung PBA na hindi natin alam or yung kung sino man yung bumubuo ng PBA na it was an act of self-defense. Pero based on sa video, parang hindi. Based sa video, it was not an act of self-defense. Or baka lang meron tayong hindi alam. Kasi sinasabi nila, kasi kung number one, kung nagpakumbaba na lang siya, I don't think aabot sa point na yun. Number two, ganun ba kasikip yung court na iisang labas lang yun? Baka I think may ibang daan naman yun. Kung inaabangan siya dun sa isang side, edi lumipat siya dun sa kabilang side, umalis. Di ba? Tama ba, Paul? Diba? Kasi sa basketball court nga na nilalaroan ko, may maraming daan yun palabas eh. So kung inaabangan ka dun sa isang side, edi lumabas ka dun sa kabilang side, yun lang ba yung daan palabas? Yun yung nakikita ko. Tapos, I think sinunggaban, may isa pang video na sinunggaban pa niya yung, sa akin, kung nagpakumbaba ka na lang, hindi na tayo aabot sa ganitong point. So, swerte ni John Amores, no? Parang, nakailan na ba siya? Naka-UP na, yung sa UP, may CSB. Ito, pangatlo na to. Diba? Ano ba to? Pusa ba to? May isang nabuhay? Diba? Ang nakakatakot lang dyan, parang, okay. Like, magiging president din siya eh. So, parang what you're saying is, kung nang baril ka ng tao, ganyan lang yung suspension ko. Magiging president siya na kung iba-ibang player nagawa. So ito, parang XB lang ang example. Kung yung bawat isang player ng bawat team, gawin nila yun, magbaril na sila. So, ibig sabihin nun, ganun lang din yung suspension nila. Saka, ang masaklap dyan, hindi naman siya ng baril ng out of, like, yung parang kay Jamorant, naglabas lang ng baril or nagbaril lang sa langit. Ito talagang may attempt eh, hindi lang tinamaan eh. So, the intent itself and the act itself, or kumbaga the intent behind the act itself, that's what's dangerous with the penalties that was given by the PBA. So parang, medyo okay lang pala. Diba? And yung wording nila is support, we support its players. Pero at some point, diba, certain, you're a professional, you get paid to be a professional. Then you have to conduct yourself in a professional manner, not just on the court, but off the court. Yun lang na akin nakakatakot yun. Na pwede palang mag-attempt ka magpatay ng ibang tao, makakalaro ka pa rin ng basketball at the highest level dito sa Pilipinas. That's what's scary for me. Pero if it can be proven with legitimate facts that he, kumbaga, acted on self-defense, then I could probably accept that decision. Pero I'm not convinced eh. Not convinced at all kung ano man yung nangyari or nahain kay John Amores.